Pakibuksan po muli ang inyong Biblia sa Aklat ng Ruth. And then babasahin lang uli natin ng mabilis yung text bago tayo magpatuloy. The same verses pa rin. Maaaring nabasa na sa mga nakalipas. So mabilis na pagbasa lamang. Para lang mabuo yung picture ng ating pagbubulay ngayong umaga sa mensahe pong ito. So again, tayo po ay nasa Ruth chapter 1 pa rin ng ating pagbubulay. Okay, magsisimula po ako magbasa sa verse 6 and then sa mga sumusunod na talata. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabubuting ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Huda, ngunit sa daay kinausap niya ang mga ito. Magbalik na kayo sa dati ninyong tahanan at bumisan sa inyong mga magulang kung paano kayo naging mabuti sa mga yumao sa akin, sana'y maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. At itulot nawa ni Yahweh na kayo makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong tahanan. At sila hinagka ni Noemi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa matanda, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyo. Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin, bumalik na kayo sa inyong mga magulang, tugon naman ni Noemi. Hindi na ako magkakaanak pa tulad upang inyong mapangasawa, umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawa muli. Kahit na umasa akong makapag-asawa uli o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari, kahit mag-asawa na kayo ng iba. Pinagmalupitan ako ni Yahweh at hindi ko ibig na maparamay kayo sa aking kasawian. Nagkaiyakan silang muli at pagkaraihinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan itong si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo, hayaan ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. At ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol, kung tulutan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Noemi na matatagang pasya ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Nagpatuloy sila sa pagdalakbay at pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba si Noemi ito, tanong ng kababaihan? Huwag na ninyo akong tawaging Noemi, ang babaeng mapalad, tugon niya. Tawagin ninyo akong Mara, ang babaeng sawing palad, sapagkat ako'y malupitan ng makapangyarihang Diyos. Nakakariwasa kami ni Elimelech nang lumisan dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang taglay na kahit anuman. Huwag na ninyo akong tawaging mapalad, pagkat ako'y binigyan ni Yahweh ng matinding kasawian sa buhay. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita, at nang dumating sila sa Bethlehem ay sinisimula ng anihin ang sebadat. Sa nakalipas na 3 linggo na tayo nagbubulay nito, hindi ko na sure. 3 na ba ito? 4 na ito? Ibinahagi sa atin ng ilang hindi lang ilan, maraming mahalagang katotohanan tungkol sa ano ang pwedeng kasadlakan ng isang tao nang humihiwalay at lumalayo sa Diyos. At yun ang isa sa picture na makikita natin sa beginning o front story ng kwento tungkol sa kasaysayan ni Ruth at sa pamilya ni Noemi. Dito'y bumubungad sa atin ang isang pamilya na nagpasya, na umalis sa bayan ng Diyos at malayo sa Diyos. Ang kanilang pag-alis sa bayan ng Diyos ay nangangahulugan, sabi natin, sa mga nakalipas na mensahe, nakatumbas din ng kanilang paglayo sa Diyos. At kita natin sa nakalipas sa mga linggo na pagbubulay dito, kung papaanong sinadlak sila ng pasyang iyon at ng kalagayang iyon at ng karanasang iyon
sa isang kaawa-awa at kahabag-habag na kalagayan. At itong nakaraang linggo, tinalakay natin ng mga pasyang maghahatid sa atin sa magandang kapalaran, hindi po ba? I hope na nakapag-take note kayo noon para maging guide natin at matulungan tayo kung ito bang ating ginagawa at pinapasyang ito ay patungo sa isang tiyak, matagumpay at magandang kapalaran na ayon sa itinakda ng ating Panginoong Diyos. Naunawaan natin na ang pasya, sabi last Sunday, na yakapin ang Diyos ay yakapin ang kanyang kalooban. Ang pasya na manatili sa kanyang komunidad na pinaglagyan sa atin ay isang katotohanan na nagsasabing hiwalay sa kanyang iglesia bilang immediate application nun ay hindi tayo maaaring lumago at mamunga sa ating mga buhay at pamumuhay. At yung magpatuloy na nasa ilalim ng pangunguna, pamamatnubay ng ating Diyos ay lalong napakahalaga sa ating patuloy na paglalakbay sa mundong ito. Hindi natin pwedeng ipagpatuloy ang buhay ng hiwalay sa pamamatnubay ng ating pong Diyos. Ngayong umaga, tutuon tayo kay Noemi. Again, kay Noemi uli. Makikita natin sa kwentong ito na umabot si Noemi sa puntong halos nawala na ang lahat sa kanya. Halos nawala na ang lahat sa kanya. At ang key verse natin ay yung kanyang personal declaration na sinasabi sa verse 21. Tingnan nyo ang verse 21. At ano ang inadeclare ni Noemi? Sabi niya, nakaririwasa kami ni Elimelech nang lumisan dito, sabihin doon sa Huda. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang taglay na anuman. Ano ang ina-picture ni Noemi sa pangungusap na yon? Ina-picture ni Noemi yung dating buhay na meron sila at siya at yung buhay na meron siya ngayon. Ano daw ang dating kalagayan na meron siya at sila, kanilang pamilya? Meron sila ng lahat. Pwede nating sabing meron sila ng lahat ng bagay na kailangan nila. And more than pa sa kanilang mga pangailangan. Ang meron sila. Ang sabi sa English, NIV, I went away full, but the Lord has brought me back empty. Walang-wala. Kaya nung bumalik si Noemi sa Huda, sa Israel, talagang empty. Wala siyang dala. Ang kanyang sarili lamang. Hindi ba na isang pagbabahagi ng kalagayan sa buhay na nagsasabing, I lost everything. I lost everything. Maibibilang natin si Noemi sa isang kaawa-awang sitwasyon na nawala ang lahat ng meron siya. Meron tayong kasabihan na marirealize mo lamang ang halaga ng isang bagay kapag nawala na ito sa iyo. Do you agree with that statement? Na marirealize mo lamang kung gaano kahalaga ang isang bagay kapag nawala na ito. Regardless ng kung yan ay isang literal na bagay or tao. Meron tayong ganoong mga personal realizations sa buhay. Ngayon, sa puntong ito ng buhay ni Noemi, ano ang dapat niyang ma-realize? Nang sinabi niya yung bagay na yun na nangyari sa kanyang buhay, ano ang dapat na ma-realize niya? Ang dapat sanang ma-realize ni Noemi ay, hindi ko dapat nilayuan ng Diyos. Hindi ako dapat lumayo sa Diyos. Hindi dapat ako umalis sa bayan ng Diyos. Pero meron bang ganong realization si Noemi sa kwento? Tingnan niyo ang teksto. Tingnan niyo ang inyong Biblia. Meron ba ganong realization si Noemi? Wala. Hindi ba hindi lamang mga bagay na material ang nawala sa kanya at mahal sa buhay ang nawala sa kanya. Even yung tamang pagtingin sa buhay ay nawala sa kanya. Almost everything, masasabi nga natin, nawala sa kanya.
At yung dapat niyang ma-realize sa karanasang yon, even at that point na siya'y bumabalik na sa bayan ng Israel, ay hindi pa rin niya nare-realize. Isa sa maaring pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa karanasan ng isang tao, especially sa Kristiyano, ay kung matapos na dumaan sa mga pagtuturo at pagdidisiplina at mga pagpapahintulot ng Diyos na mga mabigat na karanasan para ihatid tayo sa isang panunumbalik sa Kanya, and yet sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin natin nare-realize ang dapat nating ma-realize. O sa ibang salita, hindi mo pa rin natututunan ang dapat mong matutunan. Kaya kung minsan nagapaulit-ulit ang mga nangyayari sa ating buhay at nagapatong-patong ang mga problema at mga suliranin dahil hindi pa rin tayo natututo at natututo. Kapag ka nawala na sa iyo ang lahat sa iyong buhay, ano ang dapat nating isaayos sa ating buhay? Ang mensahe ngayong umaga, merong title actually na When Everything is Lost. Kapag ka nawala na ang lahat sa iyo, ano ang dapat mong isinasaayos sa buhay mo? Ano ang mga bagay na dapat mong isaayos sa panahong tila nawala na ang lahat sa iyo? Meron 3 bagay na gusto ko pong i-share ngayong umaga. Maaari ang iba dito ay, anong tawag doon yung mas pagbibigay lamang ng mas malalim na diin sa mga nauna ng katotohanan sa mga nakalipas na linggo. And hopefully, ganun yung dumating sa atin ngayong umaga. So, ano ang mga bagay na dapat nating isaayos sa panahong tayo'y dumating sa puntong halos mawala ng lahat? Una, makikita natin sa karanasan ni Noemi na siya ay napuno ng matinding kapaitan. Kailangan nating isaayos o gamutin ang kapaitan sa ating mga puso. Ano ang meron sa puso ni Noemi? Sabi doon sa verse 19, pagdating nila sa Bethlehem, ang reaksyon ng maraming tao ay gulat na gulat kasi ang sabi nila, hindi ba si Noemi ito? At ang sagot naman ni Noemi, huwag na ninyo akong tawaging Noemi o Naomi. Tawagin na ninyo akong Mara, na ang kahulugan daw noon ay pinabayaan akong magdusa ng makapangyarihang Diyos. Pansin ninyo ang lumalabas sa labi ni Noemi. Siya ay nakabalik na ng bayan. Naunawaan nyo, nakabalik na siya ng Bethlehem. Bumalik na siya ng bayan ng Diyos. And yet, ano ang lumalabas sa kanyang labi? Minsan may mga pagkakataon na kapag nagadisiplina tayo ng mga anak sa mga magulang, at sabi natin, umuwi ka na, ganyan-ganyan. Umuwi naman. Pero ang kanilang damdamin ay, naunawaan ako ng mga magulang na, alam mong parang ayaw, lumalaban. Ang ine-expect mo sa pag-uwi nila, dapat sila susunod, magpapasakop. At marirealize ang dapat nilang ma-realize. Pero hindi ganun minsan ang nangyayari, hindi po ba? May ganun ba kayong experience sa mga magulang? Gusto mong ipaunawa ang dapat maunawaan? Sumusunod naman, bumabalik naman, pero alam mo na sa puso niya, iba ang nilalaman. Pero worse ang meron kay Noemi. Sinasabi kong worse dahil ang tapang niyang i-declare na nagsasabing, pinabayaan akong magdusa ng makapangyarihang Diyos. Hindi ko alam kung meron sa inyo na may kakayanang sabihin ng ganung panghusa. Pero na isang napaka-strong statement para sabihin ng Diyos ng ganoon. Ang karanasang ito ng pamilya ni Noemi ay isang halimbawa na masasabi nating merong sunod-sunod na kabiguang nangyari, kasawiang nangyari, patong-patong na kabiguan, kasawian at matinding kahirapan, makikita natin yan sa kwento.
At sa tingin ni Noemi, parang wala nang mapaglagyan pa. Kaya bumabalik si Noemi, not expecting to reconcile with God. Bumabalik si Noemi sa bayan dahil wala na siyang ibang option. Wala na siyang ibang option. Halos parang nasagad at sadsad na sa kabiguan si Noemi. Papaano pa nga ba siyang makakaahon muli? Hindi po ba sa mga sadsad na kalagayan natin, minsan iaalaw tayo ng Diyos na dumating sa halos sadsad na tayo sa ating kalagayan. To the point na wala na tayong pwedeng maituring na atin at mapanghahawakan. Kapag ka ikaw ay dumadating sa isang sadsad ng kalagayan, yun ay isang malakas na panawagan ng Diyos na hanapin mo siya at buong pagpapakumbabang lumapit sa Kanya. Hindi po ba ganun yung dapat tinitingnan? Na sa panahon ng kabiguan, kasawian, matinding kahirapan, ang pinakatamang aksyon ay bumalik sa Diyos, magtanong at mag-evaluate ng sarili. Bakit nangyari ang lahat ng ito? Never nagtanong si Noemi sa kanyang sarili, bakit nangyari ito sa akin? Sa halip, ina-question niya ang Diyos sa kanyang kabutihan at pagmamahal. Hindi ba't naghuhumiyaw ang Diyos sa kwentong ito kay Noemi sa mga pinagdaanan niyang karanasan? Ngunit hindi naririnig ni Noemi ang sigaw ng Diyos, ang panawagan ng Diyos. At hindi nakikita ni Noemi ang lahat ng ito ay pagpapahintulot ng Diyos para siya akayin na magbalik loob. Iba ang pagtingin at reaksyon ni Noemi sa mga pangyayari. Siya'y naging mapait. Inipon niya ang lahat ng karanasang iyon. Alam niyo yung isang taong punong-puno ng kapaitan, yun ay isang taong pinuno ang puso niya ng mga iba't ibang mga masasakit na karanasan. At ano ang tendency ng isang mapait? Later, alam yung tendency ng isang mapait? Yun ay ilalabas mo later. Kasi hindi maganda sa pakiramdam yung manatiling merong mapait. Sino ang mahilig sa inyo sa mapait? Siya'y naging mapait. Inipon ang lahat ng ito sa kanyang puso. Na hindi sinusuri, ang anumang posibleng dahilan bakit nangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, minsan ay napupuno tayo ng maraming kapaitan sa ating mga puso. Dahil hindi natin natututunang i-evaluate ang mga bagay na nangyari sa ating paligid, sa ating buhay. Tinik natin at inadjust natin ang mga taong gumagawa ano sa atin. At iniisip natin, unawaan nyo na. Nagiging negatibo tayo. Ang problema pa sa isang taong napupuno ng kapaitan, napupuno siya ng pagiging negatibo sa maraming bagay at kahit sa mga tao sa kanyang paligid. Pagka ang isang tao ay punong-puno ng kapaitan, mapait din ang tingin niya at pakikitungo sa mga tao. Unawaan niyo po ba yun? At kitang-kita natin yun kay Noemi. Kahit ang kanyang pagtrato sa Diyos ay naging mapait. Pinabayaan akong magdusa ng Diyos. Ang problema sa isang taong puno ng kapaitan, darating ang pagkakataong hindi mo maitatago yung kapaitang iyon. Yun ay lalabas at lalabas. Dahil mapait nga. Naunawaan niyo po. Yung mapait ay hindi po pwedeng manatili ng matagal kasi mapait. Kung papaano yung mapait na pagkain, malibang ang inyong hilig ay mapapait. Pero yung sa natural, ayaw natin ng mapait. Inaluwa natin yon. Ang tanong, papaano pa mawawala yung kapaitang yon sa puso ni Noemi?
Hanggat hindi nauugat kung saan nagmumula yung kapaitang iyon, hindi siya mawawala. Nasaan ang mali sa sitwasyon ni Noemi? Kailangan kasing makita natin nasaan ang mali. Nasaan ang mali? Sa kanyang pagtingin sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Kapag kamali ang pagtingin mo sa mga nangyayari sa buhay mo, kahit ang mga pagkilos at damdamin mo, magiging mali rin. Tayo pa naman ay kumikilos ayon sa ating pinapaniwalaan. Sa puso ni Noemi, inisip niya at naniwala siya na ang Diyos ang may gawa ng kanyang pinagdaanan, ng kanyang kinasadlakan. Yun ang kanyang laman ng kanyang isip at puso. Inisip niya na ang Diyos ang may gawa nito. At dala-dala niya yung paniniwalang yun hanggang sa kanyang pagbabalik sa bayan. Ano ang sabi niya? Huwag na ninyo akong tawaging Noemi, tawagin ninyo akong Mara sapagkat pinabayaan akong magdusa ng makapangyarihang Diyos. Sa bandang baba, ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Ang tama at dapat sanang ginawa ni Noemi at maging sa atin, ano ang tamang gawin kapag dumadaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok o karanasan? Una, dapat siyasatin ang sarili at alamin kung may kasalanang dapat pagsisihan. Kailangan magsiyasat ng sarili. Kaya kung ikay nagkasala, kailangan kilalanin mong ikay nagkasala at huwag ibaling sa iba ang sisi. Ano ba ang ginagawa ni Noemi? Ang ginagawa kasi niya, inabaling niya ang sisi sa Diyos sa kanyang karanasan. Sa ating po mga Kristiyano, mga kapatid, huwag na huwag mong ibabaling ang sisi sa Diyos. Kung ikaw may nakakaranas ng hindi magandang karanasan, more or less, ikaw ang may kagagawa nun. Pinahintulot lamang ng Diyos na maranasan mo yon for a reason. Maaaring para turuan ka, para gisingin ka, o para iligtas ka sa kapahamakang pwede mong kasadlakan kapag magpapatuloy ka doon. Hindi ganun ang naging reaksyon ni Noemi. Ibinabalik niya ang sisi sa Diyos. Kailanman, wala tayong karapatang ibalik ang sisi sa Diyos kung tayo naghihirap, nagdurusa, nasasaktan o nakakaranas ng kasawian sa buhay. Ang dapat sanang ginawa ni Noemi matapos ang lahat ng mga pangyayaring yon ay mag-evaluate ng kanyang buhay. Ano ang nagawa kong mali? Ano ang nagawa kong mali? May pagkakataon ba sa inyong buhay, mga kapatid, na nagtatanong kayo, ano ang nagawa kong mali? Bakit ko pinagdadaanan ng lahat ng ito? May pagkakataon na dahil sa ating pagiging mapusok, matigas ang ulo, at minsan sa kakulangan ng pananampalataya, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi natin lubos na nakikita at nauunawaan ang magiging dulot nito sa ating buhay. Katulad na nangyari sa pamilya ni Noemi, ang mga kasawian, kabiguan, at ang matinding kahirapang ito na kanilang naranasan ay resulta ng kanilang mga maling pasya at pagiging matigas ang ulo. Naisipan niyang bumalik sa Bethlehem, pero bit-bit niya ang kapaitang meron siya sa kanyang puso. Kahit ako hindi ko mapagtama sa aking isip, ang dapat kasi at tama ay kapag kababalik ka sa Diyos, ay kung meron ka mang pinagdadaan ng mabigat, i-release mo yun sa Diyos para hingin ng kanyang tulong na isaayos ang puso mo. Pero hindi ganun ang inagawa ni Noemi. Ang inagawa ni Noemi, inasabi niya ang complaint niya sa Diyos. Ngayon, kung titingnan natin ang sitwasyon, hindi siya bumalik para makipag-ayos, kundi para ipagsabi kung sino ang may kagagawan sa kanyang sitwasyon.
Sabi niya sa mga tao, tawagin niyo lang akong Mara. Mahirap palang magpangalan ng Mara. Wag niyo na pang-apiliin yung pangalan na yun. Kasi dun sa Mara Clara, si Mara ang parang kaawa-awa. Si Clara yung salbahe, Huwag niyo nang piliin yung pangalang Mara, masama ang kahulugan. Ang sabi ni Isaiah, sa Isaiah chapter 1 verse 18. Babasahin ko sa English kasi mas malalim ang diwa sa English. Isaiah chapter 1 verse 18. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like a wool. Yung first phrase ay nagsasabi ng come now, ang Diyos ang nag-aanyaya, let us settle the matter, says the Lord. Yung paanyaya ng Diyos kay Noemi na bumalik ay paanyaya ng pag-aayos. Hindi po ba? Kapag tayo'y may natatanggap na paanyaya sa Diyos, yun ay paanyaya ng pakipag-ayos ng kaugnayan sa Diyos. Yun ang sanang dapat nangyari kay Noemi. Yun ang dapat sanang ginawa ni Noemi. At ang sabi naman ng Diyos, halika't makipagliwanagan sa akin. Kung lumapit ba si Noemi sa Diyos ng may buong pagpapakumbaba, posible bang nakasumpong siya ng kasagutan at kaaliwan sa kanyang karanasan? Hindi po ba? Pwede kayang hindi nabaguhin ang kanyang pangalan kung siya lamang ay buong pagpapakumbaba na lumapit sa Diyos at tumugon sa panawagan ng Diyos? Hindi naman sinabi ng Diyos sa palitan niya ang kanyang pangalan. Ang pagpapalit niya ng kanyang sariling pangalan ay pagpapahayag niya ng pag-ayaw sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kung minsan papayagan tayo ng Diyos na madanasan ang mga mabibigat na karanasang ito. Pero hayaan lang natin ang Diyos na gawin niyon. Dahil sa dulo ang layunin lamang ng Diyos ay isaayos tayo. Ang isang taong hindi kinikilala ang kanyang sariling pagkakamali at inasisi ang iba, ang inasisi ay ang Diyos, ay napupuno ng maraming kapaitan sa buhay. Awit 32 verse 5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim, at ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. Kung aaminin natin sa Diyos at ipagtatapat sa Kanyang mga mali nating nagawa, ay tiyak na wala tayong sisisihing sino man. Naninisi lamang tayo ng iba kapag ayaw mong aminin na ikaw ang mali. Ayaw kasing aminin ni Noemi na siya ang mali. O sabihin mo sa iyong katabi, aminin mo na ikaw ang mali. Hanggat hindi tayo umaamin sa ating pagkakamali, walang magagawa ang Diyos na isaayos ang ating buhay. Pangalawa, kailangan nating matutunang i-appreciate ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Paano mawawala yung kapaitang yon? Kailangan nating matutunang i-appreciate at makita ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay kahit sa panahon ng kabiguan at kasawian. Iambing mo ang buhay mo sa buhay na meron si Noemi. Paano mo tinitingnan ang mga nangyayari sa buhay mo? Tinitingnan mo ba ito na paggawa ng Diyos kahit sa panahon ng mabibigat na kasawian at kabiguan? At pagpapahintulot ng Diyos na mangyari? Ang sabi ng Roma 8:28, nagkakalakip-lakip ang mga bagay-bagay para sa ating ikabubuti. Sa halip na ituring na panahon ng pagsasaayos, ang mga pagpapahintulot ng Diyos na inamaranasan ni Noemi, hindi nag-ayos si Noemi. Mga kapatid, kapag tayo dumadaan sa mga kaparehong karanasan, ito'y maaaring panawagan ng pagsasaayos ng buhay. Ano ang itinuturo ng Diyos? Ano ang itinutuwid ng Diyos sa iyong buhay?
Pwede nating tingnan ang isang bahagi ng ating buhay sa pagtingin na maaaring merong mali sa buhay ko, kaya ipinapahintulot ng Diyos ito. Hindi po ba yun na isang tamang attitude sa pagharap sa mga karanasan sa buhay? Maaaring merong mali sa buhay ko, kaya ipinapahintulot ng Diyos ang bagay na ito. Ngayon, kailangan kong alamin kung ano yon. At para malaman yung kailangan nating bumalik din sa Diyos. Tingnan natin ang mga pangyayari sa buhay natin ng mga pagtuturo ng Diyos. Nakakabawas yun ng pait sa puso. Kapag titingnan mo ang mga pangyayari sa buhay mo na paraan ng Diyos para turuan ka, patatagin ka, palaguin ka. Sa halip na tingnan ang mga karanasang ito sa isang makataong pagtingin lamang. Hindi ma-appreciate ni Noemi ang pagmamahal ng Diyos, kundi ang pagiging malupit ng Diyos ang kanyang nakikita sa sitwasyon. Hindi po ba? Paano tinitingnan ni Noemi ang paggawa ng Diyos sa kanyang buhay at inakilala ang Diyos? Inakilala niya ang Diyos sa declaration yon na isang waring malupit na Diyos sa kanya. Kung paano natin tinitingnan ang mga pangyayari sa ating buhay, ang mag-describe kung paano din nating inatikilala ang Diyos. Pwede bang mangyari yon na na-appreciate mo ang pagmamahal ng Diyos kahit sa kabila ng mga masasakit at mabibigat na karanasan sa buhay? Pwede bang mangyari yon? Ang sabi ng Biblia, sapat na at higit na at sapat na ang ginawa ni Jesus at kamatayan ni Jesus sa krus para hindi natin pagdudahan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapag ika'y nagdududa sa pagmamahal mo sa Diyos, sa panahong ika'y dumadaan sa mga bigat na karanasan, meron kang malaking problema sa kaugnayan mo sa Diyos. Inaakusahan ni Noemi ang Diyos ng isang akusang hindi naman totoo. Ano ang karapatan nating magbigay ng akusa sa Diyos sa panahong tayo dumadaan sa mga bigat na karanasan? Wala. Pero merong mga pagkakataong inaakusahan natin ang Diyos na siya hindi makatarungan, na siya unfair, na hindi siya tapat sa kanyang salita. Sabi mo, pagpapalain mo ako. Sabi mo, ipuprovide mo ang aking pangangailangan. And yet, bakit wala ako nito? Ano ang ipinapahiwatig nun sa iyong pananampalataya at kaugnayan sa Diyos? Dalawa ang pwedeng inapahiwatig ng mga kapatid. It's either inapahiwatig nun na wala ka talagang pananampalataya sa Diyos, o ipinapahiwatig nun ang iyong napakalayo ng kaugnayan sa Diyos. Now, evaluate yourself sa kasalukuyan. Ikaw ba'y nasa punto ng iyong buhay na pinagdududahan mo ang Diyos sa mga ginagawa niya sa buhay mo? Kung kilala mo ang Diyos bilang isang ama na mapagmahal, regardless ng mga darating na pagsubok sa buhay, hindi, never mo dapat pagdudahan ang kanyang pagmamahal. Pwede nating pagdudahan ang pagmamahal ng mga tao sa buhay natin. Pero ang pagmamahal ng Diyos, never nating pwedeng pagdudahan. Ang sabi ng Hebreo 12 verse 5 to 6, Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ako'y malungkot para kay Noemi sa bahaging iyon. Dahil hanggang sa puntong yun, hindi niya na-appreciate ang pagmamahal ng Ama. Do you appreciate the love of our God the Father? Mga kapatid, tanungin mo nga yung katabi, na-appreciate mo ba ang pagmamahal ng ating Diyos Ama? Na-appreciate mo ba?
Dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Itong katotohanan na ito, mga kapatid, ay pwedeng sumagip sa atin sa panahong tayo padadaanin ng Diyos sa masasakit at mga bigat na karanasan. Always remember this verse. Kung ang pinagdadaanan mo man ay resulta ng iyong maling gawa, kasalanan, remember this verse. Kung ang dinadaanan mo ay pagsubok ng Diyos sa buhay mo, remember this verse. Pangatlo, tumingin sa mga pagpapala ng Diyos. Paano natin tutulungan ang ating sariling mawala ang kapaitang yon? Tingnan natin ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ang tinitingnan lamang ni Noemi ay ang mga kasawiang meron siya. Pero hindi niya tinitingnan kung ano ang meron siya. Sabi natin kanina, kung titingnan natin ang kanyang sitwasyon, ang makikita natin ay almost wala na natira sa kanya. She lost everything. Kayamanan, mahal sa buhay, at kahit yung kanyang pag-asa at paniniwala sa Diyos ay parang nawala. At sa puntong ito ng kanyang mga ina-declare, ay nagsasabing, wala na talaga ako. Walang itinira ang Diyos sa akin. Inubos na ng Diyos ang lahat ng pwede kong kapitan. Wala man lamang itinira. Yun ang talagang gustong sabihin ni Noemi. Pero hindi niya napapansin na merong blessing sa kabila ng lahat ng iyon. At isa sa blessing na inalaw ng Diyos sa manatiling meron sa buhay ni Noemi ay ang magkaroon ng mababait at mapagmahal na mga manugang. Nahanda siyang samahan kahit saan siya pupunta. Lalong-lalo na si Ruth. Sabi ng mga manugang niya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. At sabi ni Ruth, kung saan kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay at malilibing. Kung meron mang iniwan na malaking pagpapala ang Diyos kay Noemi, ay merong mga taong pinanatili ang Diyos sa buhay ni Noemi para siya hindi tuluyang maiwang mag-isa. Naghihikayat sa kanya. Nagpapalakas ng loob niya. Bago natin paratangan ng Diyos ng anumang mga bagay sa buhay natin, tingnan muna natin ang mga bagay na meron tayo sa ating buhay. Bago mo sabihin na wala ka na, tingnan mo muna kung ano mga meron ka sa buhay mo. Bago mo sabihin ikay pinagkaitan, tingnan mo kung ano mga bagay na meron ka pa. Dahil lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Ang totoo, hindi tayo kulang sa mga pagpapalang inilalaan ng Diyos sa atin araw-araw, kahit sa panahon ng kabiguan at kasawian. Ang kapaitan sa buhay ay magpapahirap sa atin para makapagpatuloy sa pagsusunod at paglilingkod sa Diyos. Hindi makapagpatuloy si Noemi. Nagbabalik nga siya sa bayan, pero hindi siya makapagpatuloy na magpasakop at sumunod sa Diyos. Dahil ang kapaitan niya sa buhay, sa puso, ay nagpapahirap sa kanya para magpatuloy na kilalanin ng Diyos. Natural lamang na malungkot, magdalamhati, masaktan sa panahong nawawala ang maraming bagay sa ating buhay, lalo na kung mga taong mahal sa buhay. At always remember, ang sabi ng awit, God is good all the time, and all the time, God is good. Hindi binabago ng mga karanasan natin sa buhay ang katotohanan ang Diyos ay mabuti. Kahit sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kabiguan at kasawian, ang Diyos ay nananatiling mabuti sa atin. Ngayon, kung paano natin i-appreciate ang pananatiling mabuti ng Diyos sa ating buhay, it's good thing to look around.
Tingnan mo ang iyong buhay, ang kapaligiran mo, at ang mga bagay na meron kang nananatiling nasa iyo. And appreciate the goodness of God. Kaya hindi totoong walang-wala ka na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi totoong walang-wala ka na. Because God is good. At yun ang kanyang attributes. He is a good God. Pangalawa, sa ating pagbubulay, mga dapat nating isaayos sa panahon na tayo dumadaan sa matinding mga kabiguang ito, ay yung ayusin ng ating mga desisyon. Sana hindi ako maging paulit-ulit sa mga kaisipang nabanggit na sa mga nakalipas sa linggo. Pero ito isang malaking bahagi ng pagsasayos ng buhay. Sabi sa verse 6, nabalitaan ni Noemi ang kanyang bahay na pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. At naglakbay nga sila pabalik ng Huda. Dahil sa katigasan ng ulo ng pamilya ni Noemi, kasama na si Noemi, pwede ko nga siguro i-conclude na ang pinakamatigas ang ulo sa pamilyang yun ay si Noemi. Biro ng iba, siya kasi ang huling kinuha eh. Pero regardless of that, kita natin ang pagiging matigas ng ulo. Ang hinahanap nilang kaginawahan, tumatakas sila sa kahirapan, ang kanilang kinasadlakan, matinding kahirapan. Ang kanilang pag-iwas at pagtakas sa paghihirap ay lalong nagsaglak sa kanila sa mas worse na kalagayan. Kung sa salita ng hindi mananampalataya, iisipin nila at sasabihin nila, ay anong malas mo naman? Hindi ba? Sa salita ng hindi mananampalataya, ganun nila sa papakahulugan yun. Ay anong malas ng taong yun? Wala nang mapaglagyan. Pero natutunan natin last Sunday na hindi mainam na ang desisyong umalis ka sa bahay ng Diyos. Sa komunidad na merong kumikilala sa Diyos, dahil hindi nga tayo mag-prosper kung lalayo tayo sa Diyos. Walang sinabi ang Diyos na sila'y umalis, and yet nagdesisyon silang malis. Ano ang pwede nating tingnan doon mga kapatid? Kapag ka nagiging mahirap na mga sitwasyon sa buhay mo, wag na wag kang aalis hanggat hindi malinaw ang direksyon ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kapag ka nasa isang mahirap kang sitwasyon, masakit na karanasan, mabigat na karanasan, wag na wag kang basta aalis kung saan ka naroon, makipagliwanagan ka muna sa Diyos at hintayin ang sasabihin ng Diyos. At wag na wag ka ring aalis kung ang magiging kapalit nito ay lalayo ka sa Diyos. I'm telling you mga kapatid, dumadaan ka at pupunta ka sa isang tiyak na kapahamakan. Ang susunod na magiging pasya ni Noemi ay magiging napakalaga. Alam niya po ba yung pasya niya na bumalik ng Huda ay isang napaka-critical na pasya. Dahil sa pasyang yung pwedeng magbago ang lahat. Bakit mahalaga na that time ay maging tama na ang pagpapasya ni Noemi? Dahil kung magkakamali pa siya sa puntong iyon, baka game over na. Oo, nawain niyo po. Hindi palagi meron second chance. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maasang palaging may second chance. Oo. Huwag mong paasahin ang sarili mo sa mali. Pero kung meron pang chance, at merong chance si Noemi na ayusin ang kanyang buhay. And this time, merong pagpapasya na kailangan gawin. And it will decide kung magbabago ang kanyang mga susunod na yugto ng buhay. Maaaring yun na ang huli niyang pagkakataon at wala nang susunod pang pagkakataon. Lubog na nga siya
kapag ka nagkamali pa siya this time, baka wala na. Wala na. Mga kapatid, kapag ka tayo papayagan ng Diyos na magkaroon pa ng second chance, be wise sa pagkakataong yan. Kapag ka merong second chance na ibinigay ang Diyos sa iyo, be wise to decide. Huwag tayong papayag ng isang pagkakamali ay masundan uli ng isang pagkakamali. Ang anumang mga pagkakamali sa ating buhay ay dapat nagbubunsod sa atin na higit na maging maingat, matalino, at marunong sa ating mga susunod na papasyahan. Nasundan niyo po ba ako? Kapag ka ikaw ay namali sa mga nauna mong dinesisyonan, yun ay isang paalala at panawagan at hudyat na sa mga susunod na magpapasya ka, since binigyan ka ng second chance, ay ikaw higit na mas magiging maingat, matalino, marunong, at idagdag natin, maging mapanalanginin. Huwag tayong papayag na nagapaulit-ulit lamang ang kabiguan sa ating buhay. Hindi ba mapalad si Noemi? Kahit ayaw niyang i-claim na yun sa kanyang sarili na siya'y mapalad, pero mapalad pa rin siya by giving that second chance na isaayos ang kanyang buhay. Siya'y patuloy na kinakalinga ng Diyos sa kabila ng mga maling desisyon sa kanyang buhay. Salamat na lamang na meron tayong Diyos na mahabagin at mahaba ang pasensya. Narito tayo at buhay pa. Sa maraming pagkakataon na tayo namamali ng ating mga pasya at mga lakad, pinagpapasensyahan tayo ng Diyos. Huwag nating hihintay na tayo dumating sa puntong dead end. Alam mo ibig sabihin ng dead end na? Pag sinabi nating dead end, ay wala na yun. Kumbaga, sarado na ang daan. And then doon pa lamang natin may isipan, desisyon na ng mga bagay sa ating buhay. Ito ang gusto kong sabihin sa mga kabataan. Huwag niyong hihintay magdesisyon at mag-isip na magdesisyon na mga bagay tungkol sa inyong buhay sa oras na kayo nahulog na sa pagkakamali. Habang nasa punto pa lamang kayo ng pag-iisip kung paano tatakbo ang inyong buhay, isalansan nyo na ang mga bagay na dapat nyong pinapasyahan patungo sa isang maayos na kaugnayan sa Diyos. Pwede po ba yun sa mga kabataan narito? Na 5 years from now or 10 years from now, kaming lahat at ang iglesyang ito ay magpupuri sa Diyos at papalakpak sa pagpupuri sa Diyos dahil nakikita namin at nasundan ang inyong mga buhay na kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Wala akong marinig na amen sa mga kabataan. Parang ayaw ninyo ng ganung buhay. Hindi ko kayo pipiliting mag-amen. Pero, I'm giving you a challenge. Na always choose. Palaging piliin ang kalooban ng Diyos. Never kang maliligaw kapag ang kalooban ng Diyos ang iyong pipiliin. Maliligaw ka lamang ng landas kapag ka ikay lalabas na sa kalooban ng Diyos. Automatic yon. Walang question. Pastor, mali ba ito? Yes, mali yun. Dahil wala na sa kalooban ng Diyos. Dalawa lamang ang pwedeng patunguhan ng ating mga desisyon sa buhay. Alam niyo po bang dalawa lamang pwede namang maging endpoint ng ating mga desisyon sa buhay? Yun ay kabiguan, or kasawian, or di kaya ay isang matagumpay at masaganang buhay sa piling ng Diyos. Kaya kung gusto mong matiyak na ikay nagtatagumpay, tiyakin mong munang tama ang iyong mga pinapasyahan ngayon sa kasalukuyan. Kaya huwag kang magpapasya hanggat hindi mo natitiyak na yun ang gusto ng Diyos. Palagi ko'y paulit-ulit na nyo narinig yan. Pag hindi pa naman yan nag-ingay sa inyong isip, ayawan ko na lang. Sabi ng mga magulang, kakalugin ko na yung utak mo na yan.
Panggigigil ng mga magulang, ano? Minsan nanggigigil na ang Diyos na ibigay ang katotohanan ito. Huwag nating hayaang lumampas yung gigil ng Diyos sa pagdidisiplina pa. Napapahamak tayo dahil hindi muna tayo nagtatanong, sabi nung nakaraang mensahe. Kaya mahalaga na sa ating mga pagpapasya, hindi naman masamang palaging tanungin muna kung tama ba ito. Lalo na kapag ikaw ay hindi sigurado. Lalo na kapag hindi ka sigurado. Mapalad nga kayo ngayon, marami kayong pwedeng mapagtanungan. Yung mga nauna sa ating mga mananampalataya, sila lang iilan lang sila sa kanilang komunidad. Pero tayo ngayon habang pinapalaki ng Diyos ang ating komunidad, dumadami ang mga taong pwede nating mapagtanungan at mahingan ng mga matatalinong payo. Sa mga katandaan naman po na narito, na natuto sa maraming mga maling pasya sa buhay sa nakaraan, kapag nakita natin ang ating mga kabataan na sisemplang at maaaring sumemplang, hudyat sa atin yung para sila'y bigyan ng isang matalinong payo at gabay. Huwag tayong maging watcher lamang. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag tayong maging watcher lamang ng iglesia. Bantayan natin ang bawat isa. Ano ang kailangan ni Noemi sa puntong iyon? Siya'y nasa isang hopeless na sitwasyon. Kailangan niya ng isang matalinong pagpapasya. Sa isang pinaka-hopeless na panahon ng iyong buhay, doon kailangan mo ang pinakamatalinong pagpapasya. Hindi po ba? Kapag ikay nasa isang kritikal na sitwasyon ng iyong buhay, nasa isang mahirap na sitwasyon ng iyong buhay, kung ano ang magiging pasya mo, ang magdikta kung magbabago ba yon o magpapatuloy. Ano ang gusto kong sabihin? Sa isang prangkang pagsasabi, maaaring kaya hindi nagbabago ang pinagdadaanan mo sa buhay dahil palaging mali ang inapili mong pasya. It's time to reevaluate. O sabihin mo sa iyong katabi, it's time to reevaluate your decision. Marahil kaya hindi nagbabago ang kalagayan mo sa buhay dahil palaging mali ang pinapasyahan mo. It's time to consult others and consult God. Panginoon, papaano po ba ito? Huwag tayong maging magmarunong sa ating sarili. Sa mga kabataang narito, hindi ko alam kung aking magiging matapang ang approach sa inyo, maging matapang na ngayong umaga, pero huwag kayong magmarunong. Sabi nila, ang hirap magpalaki ng mga magulang sa panahong ito, mahiya-hiya ka naman. Kung ikay nagsasabi ng ganun. Sa dami ng dinaanang karanasan ng iyong magulang. Naunawaan po ba ninyo ako mga kabataan? Ayaw namin kayo nakikitang naliligaw. Marami dito marahil na mga adult ang magsasabing, ayaw kong makitang ang mga anak ko na susundan ang aking pinagdaanan. Kaya tayo nagsisikap ngayon na lumalim sa kaugnayan sa Diyos dahil ayaw nating magpatuloy ang mga maling karanasan sa buhay natin. Ano ang mahalagang pasya na meron si Noemi at that time? Yung bumalik sa Diyos at sa bayan ng Diyos. At yung bitbitin ang kanyang manugang na si Ruth. Kung merong mang tamang nagawa si Noemi at that time, kahit parang hindi pa ayos ang kanyang saloobin that time, ay yung nagpasya siyang bumalik sa bayan ng Diyos at bitbitin ang kanyang manugang. Dahil doon nagkaroon ng pagkakataon ng Diyos na makapagministeryo sa kanya kahit sa panahon at sa kabila na ang kanyang puso'y nananatiling hindi pa rin tama. Kaya maganda pala yun mga kapatid, na kahit parang hindi ka ayos sa puso mo, huwag ka lamang aalis, basta huwag ka lamang lalabas. Kasi the moment na umalis at lumabas ka, lalong mawawalan ang Diyos ang pagkakataong makapagministeryo sa iyo.
Huwag nating hintayin kung kailan walang-wala na, doon ka pa lamang makakaisip bumalik sa Diyos. Ngayon, ano ang pwedeng maging susi para matiyak natin ang mga pagdidesisyon natin magiging tama? Ang sabi ng Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6 ay ganito. Very familiar verse. And I think sa ulado ng iba sa inyo. Ano ang sabi ng Kawikaan 3, 5, 6? Sige nga, pakirecite ng mga nakaka-memorize. Kay Yahweh ka magtiwala. At ano? Huwag manangan sa sarili mong karunungan. Sa halip ay ano daw? Siya isang guniin sa lahat mong balak. At ano ang gagawin niya? At ika'y itutumpak sa lahat mong lakad. Kaya ano ang susi mga kapatid? Take note yung phrase na sa lahat mong balak, sangguniin ng Diyos. Ang ibig sabihin ay simple lamang. Hindi tayo mamamali kung palagi nating sinasangguni ang Diyos at umaasa sa Kanyang paggabay at nang mayroong buong pagtitiwala sa Kanya. Hiwalay sa pagsangguni at pagtitiwala ng lubusan sa Diyos, ang panganib ng pagkamali sa ating mga pasya ay napakalaki. Hiwalay sa pagsangguni at buong pagtitiwala sa gabay ng Diyos, ang makapagpasya ng mali ay napakalaki. Hiwalay sa pamamatnubay ng Diyos, kailanman hindi rin natin maasa ng isang maayos na buhay. At pangatlo, ano ang dapat nating ayusin? Ayusin natin ang ating mga pananaw sa buhay. Matapos mabalitaan ni Noemi na ang bayang Israel pinagpala na ng Diyos, doon pa lamang niya na-realize na bumalik sa Diyos at sa bayan ng Diyos. Sa lugar kung saan siya talaga namang inilagay ng Diyos, sa lugar kung saan itinakda ng Diyos na sila'y pagpapalain, at sinabi ng Diyos sa kay mamumunga ng sagana at hindi magkukulang sa lahat ng inyong pangangailangan. Sa puntong yun, makikita natin ang pagbubukas ng panibagong pinto or chapter sa buhay ni Noemi. After ng lahat ng mga kasawiang ito, nagbukas ang panibagong pinto sa kanya. Bagong opportunity para pagpalain ng Diyos. At makita ang mga panibagong paggawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pero ano ang mga sitwasyon bago ito? Ang sabi ni Noemi sa interaction niya sa kanyang mga manugang, umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawang muli. Pinapauwi ni Noemi ang kanyang mga manugang sa pag-iisip na wala na siyang maiko-contribute pa sa mga ito. At kahit sa pagsasabi ng kanyang mga manugang na sasama po kami sa inyo, ang nakikita lamang ni Noemi ay hindi mabuting magkasama tayo. Ngunit ipinagdiinan ni Ruth na siya hindi aalis. Hindi ihiwalay at mananatili sa samahan itong si Noemi. Sa panahong iyon, ang pag-aasawa isang mahalagang aspeto ng buhay. Dahil yung pagiging secure ng buhay mo ay nakadepende doon sa meron kang asawang lalaki. Kaya nung nawala ang mga asawa na matay, naglagay yun sa isang matinding pangailangan. Ang payo ni Noemi sa kanyang mga manugang umuwi na sa kanilang sariling bayan at pamilya. Ito ang nakikitang solusyon ni Noemi sa kanyang sitwasyon. Ito ang sarili niyang pananaw tungkol sa sitwasyong meron siya. Ngunit ano ang pananaw ng Diyos sa sitwasyong meron si Noemi? Mali ang pananaw ni Noemi sa kanyang sitwasyon dahil puno ng kapaitan ng kanyang puso. Kaya kahit ang pananatili ng kanyang mga manuga ay isang blessing na meron sa kanya, hindi niya ito nakikitang isang pagpapala na inabigay ng Diyos sa kanya. Hindi niya nakita na ito isang kaparaanan ng Diyos para tulungan siya
na ma-restore. Hindi nakita ni Noemi na ito'y kaparaanan ng Diyos para ibalik siya sa isang maayos na kalagayan. Instead, natingnan niya ang kanyang kalagayan kung saan siya inahubog ng Diyos. Inatulak niya ang mga tao pabalik sa kanilang dating buhay. Alam niyo po, ang tendency minsan sa isang taong punong-puno ng kapaitan, pati sa mga taong nasa paligid niya, itinutulak niyang papalayo. Kapag tayo puno ng kapaitan sa ating puso, pati ang mga taong nasa paligid natin, na ang gusto lamang naman ay tulungan tayo, ay itinataboy pa natin papalayo. Hindi natin nakikita ang mga favor ng Diyos. Pati ang mga tao sa ating paligid ay idinadamay natin sa ating mga kamalian at kasawian. Nagiging daan pa ito para alisin ang pagkakataon na makakilala sa Panginoon ang kanyang mga manuga. Kapag napupuno tayo ng kapaitan sa buhay, yun ay nagre-resulta sa isang maling pananaw. Bakit? Kasi kapag punong-puno tayo ng kapaitan sa ating puso, wala tayong makitang tama sa ating buhay. At hindi natin makita ang mga bagay na maganda. Ang nasa isip ni Noemi ay iba sa nasa isip ng Diyos. Dahil sa puntong iyon, masyado siyang napupuno ng maraming kapaitan. Kaya hindi magtagpo yung pananaw ng Diyos at ang pananaw ni Noemi dahil sa kapaitang meron siya. Ibang-iba ito sa kung i-compare natin sa karanasan ni Job. Kilala natin si Job bilang isang napaka-ayos na tao. Kung ikukumpara naman kay Noemi, tunay na napakalaki ng kanyang kaibahan. And yet, hindi natin pwedeng i-compare ang pinagdaanan ni Job sa pinagdaanan ni Noemi. Pwede pa nga natin sigurong sabihin na higit na mas malupit ang pinagdaanan ni Job kaysa sa pinagdaanan ni Noemi. Ngunit tingnan natin ang reaksyon ng dalawang taong ito. Magkaiba kung paano nila inareaksyonan. Ang sabi ni Job, hubad akong ipinanganak, hubad din akong babalik doon. Ang Panginoon nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang Panginoon. Ang sabi naman ni Mara na ang pangalan niya, Noemi, kompleto kami sa lahat ng bagay bago umalis, bumalik kami na walang-wala dahil kami ay, anong sabi niya kanina? Sadyang ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Ang sambit ng isa, papuri sa Diyos. Ang sambit ng isa, paratang sa kalupitan ng Diyos. Alin ka dyan? Huwag mo nang tanongin yung katabi mo, tingnan mo lang. Alin tayo doon? Yung inaparatangan ng Diyos o yung inapapurihan ng Diyos? Kapag tayo dumadaan sa mga bigat na karanasan. Bakit ganon? Kasi ang pananaw na meron si Job sa mga bagay na nangyayari sa kanya ay malinaw. Malinaw na ito'y paraan ng Diyos. Bagaman ito'y pagpapahintulot ng Diyos kay Satanas sa subukin si Job. Pero malinaw kay Job ang buhay na meron siya. Malinaw ang picture ng Diyos sa buhay niya kahit sa panahong siya'y nasa isang sadlak na kalagayan. Nawala ang lahat ng mahal niya sa buhay, yun ang tipong walang natira. Kay Noemi may natirang manugang. Kay Job wala. Ang natira sa kanya mga kaibigan niya na inaparatangan siya na kung ano-ano. Ang natira kay Noemi, mga manugang na mabait at mapagmahal. Nakita niyo po ang kontrast at pagkakaiba ng dalawang taong ito? May natira kay Job, mga kaibigan, pero mga kaibigang mapanghusga. May natira kay Noemi, mga manugang na mabait at mapagmahal. And yet itong isa, ang reaksyon sa kanyang sitwasyon ay negatibo
at pagpaparatang ng kung ano-ano sa Diyos. Itong isa naman, napaka-positibo at pagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, kung papaano natin nakikita ang mga nangyari sa ating buhay, ang mga conclude din kung anong klaseng sambit ang abitaw natin sa Panginoon. Tinitingnan mo ba ang mga sitwasyon sa buhay mo na it is God's will? It is God's way. Dalawa lang naman yun eh. It's either it's God's will or it's God's way para ikay tulungang bumalik. Ang sabi ng Roma 12:2 ay ganito. Huwag kayong maging tulad ng sanlibutang ito, maging katulad ng sanlibutang ito. Sa halip magbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isipan upang malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap. Ang pagsasaayos ng pananaw ay nag-uumpisa sa pagbabago ng ating isipan. Para magkaroon tayo ng pananaw, perspective sa buhay, sabi nila, kailangan tama ang laman ng ating pag-iisip. Dapat tama ang pagtingin natin sa Diyos. Kaya para magkaroon ka ng tamang pagtingin sa mga nangyari sa buhay mo, itama mo muna ang pag-iisip mo. Hindi naman yung may kulang-kulang sa pag-iisip, Pero itama mo ang iyong pag-iisip. Baguhin ang dapat baguhin sa pag-iisip. At anong sabi ng talata? Upang malaman ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, kalugod-lugod, at ang ganap. Bilang tao kailanman, hindi tayo magkakaroon ng tamang pananaw sa buhay na ito dahil sa ating pagiging makasalanan. We are corrupted. Ang ating buong pagkatao ay corrupted by sin. Kaya yung mag-isip at magnasa ng mga bagay ukol sa Diyos ay hindi natural sa atin. Kaya merong utos na tayo lumapit sa Diyos at ipabago ang pag-iisip na ito. I-renew sa English. Renew your mind. Ang sanlibutan ay nag-iisip ayon sa pananaw ng sanlibutan ito. Ngunit ang nais ng Diyos, tayong mga anak niya, ay mag-iba ng ating pag-iisip at pananaw kung papaanong nag-iisip at tinitingnan ng Diyos sa mga bagay. Kaya kapag ka nasa ayos at tama ang ating pananaw, magagawa nating sumunod sa kalooban ng Diyos kahit meron kang masakit at mabigat na pinagdadaanan. Kahit mahirap, kahit nakaka-shake ng iyong pananampalataya ang mga karanasang meron ka, kapag tama ang pananaw mo at malinaw ang pagtingin mo sa Diyos, tutuloy ka sa pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Mapipili natin at magagawa natin ng mabuti, sabi ng talata, ang pinakamainam at nakalulugod sa Diyos kung tayo ay nasa tamang pagtingin at pag-iisip. Babalik ako sa aking pagtatapos sa binasa kong verse kanina sa the same text ng natin, yung sinabi ni Ruth. At gusto ko lang i-note natin uli yun. Yung sabi niya sa verse 21, nakakariwasa kami ni Elimelech ng lumisan, ngunit ibinalik ako ni Yahweh. Walang taglay na anuman. Umalis sila ng bayan ng Diyos at pumunta sa Moab sa pag-aakala at pagtingin na naroon ang isang maayos at masaganang buhay. Neglecting the promise and word of God na meron sa kanilang bayan na nagsasabing, hindi ko kayo pagkukulangin. Hindi ko kayo pababayaan. Sadyang may mga panahon na darating sa ating buhay na parang tayo magiging tigang. May mga panahon sa ating buhay na darating na parang pawala, parang paubos.
Ang mga darating na buhay, panahon na ito sa ating buhay, ay hindi panahon para umalis. Ito'y panahon para mag-ayos ng sarili. Uulitin ko. Ang mga panahong dumarating sa ating buhay kung ipapahintulot yun ng Diyos, paghihirap, pagdurusa, kasawian, kabiguan, ay hindi para tayo umalis, kundi panahon at pagkakataon para mag-ayos. Mag-ayos ng sarili. Mag-ayos ng iyong pananampalataya. Mag-ayos ng iyong kaugnayan. At kaugnayan mo sa Diyos. Walang isinaayos ang pamilya ni Noemi. At wala silang gustong ayusin. They neglect yung kahalagahang iyon ng mag-ayos. Mga kapatid, iisa lang ang gusto ko ding iwan sa pagtatapos ng mensaheng ito. Anong mga pagsasaayos ang kinakailangan mong gawin sa puntong ito ng iyong buhay? Kung ikay dumadaan sa isang masakit na karanasan ngayon, kung meron kang dinadaan ng mga problema, kung meron kang dinaan ng pagsubok, kabiguan, kasawian, at kung ikay naghihirap sa puntong ito, materially, financially, and even physically, kung ikay merong pinagdadaanan, ask yourself, ano ang pagsasaayos na hinihingi ng karanasang meron ako ngayon? Mga kapatid, walang bagay na ipapahintulot ang Diyos sa ating mga buhay para lamang tayo parusahan. Hindi ganoon ang ating Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa ay merong dahilan sa likod ng latang ito. Lahat ng kanyang ipapahintulot ay merong dahilan at mabuting dahilan sa likod ng latang iyon. Huwag mong iisipin na ang Diyos ay magpapahintulot ng isang karanasan sa buhay mo para pahirapan ka lang. Yes, merong sangkap marahil ng paghihirap dahil kailangan yon. Pero kailangan mong tingnan ang nasa likod noon at maunawaan ang nasa likod ng mga karanasang ito. Sabi nga, everything happens for a reason. So gusto kong iwan ang tanong na yun, mga kapatid, bilang pagsisiyasat ng ating mga sarili. Anong pagsasaayos ng iyong buhay ang kailangan mong gawin ngayon? And it will dictate, it will decide your tomorrow and maybe even your future.